gera. Actually, dyan nagsimula yung history ng mga jeep, di ba? Na yung mga naiwan na jeep ng mga US nung panahon ng gera. Na yung brand na jeep, naiwan ng mga Amerikano. Ikaw alam mo, yung military truck. Ngayon, ginawang passenger vehicle ng mga Pinoy. Tapos doon nag-umpisa yung mga jeep. All goods. Bro, sa tingin mo bukas, makakalusot naman tayo pauwi sa bahay natin? Oo naman. Nakauwi tayo. Ayun. First timers, kamusta? Medyo 225. worried lang kami dito sa DRT ngayon. Kasi nga, syempre, na parang i-announce yata na mag-ECQ na ulit bukas. Pero, yun nga, dumating yung balita sa amin. Pero nandito kami ngayon sa DRT, dito sa Company 1. Doon kami matutulog mamaya sa isang location dun sa Kwentong Gubat. Kulang na Medyo worried lang kami. Pero syempre makaka-uwi. Pero sa ngayon, di ba? Wala akong nag-iisip lang ako. Hindi naman overthink, pero nag-aalala lang ako na syempre, ECQ, hindi na naman tayo makakalabas. So, wala namang problema dun. Kasi kailangan natin sumunod. Nandito na naman ako sa point na lahat ng mga plano medyo mapupurnada na naman. Pero, let's see. Tingnan natin. Kung hindi man tayo makakabiyahe ulit pansamantala for 2 weeks, siguro okay lang. Pero, ang wino-worry ko lang kasi syempre may iba tayong hanap buhay, diba? May shop tayo. Hindi ko alam kung papayagan bang buksan na mag-operate yung mga business. Kasi parang parang mamaya ngayong gabi magde-declare ang presidente ng so andito kami ngayon kasi sa DRT, walang kaming internet dito. So hindi namin alam kung ano yung i-declare ng presidente natin. Kung gaano level ba yung restrictions na mangyayari bukas. So dito pa kami natin. Siguro palilipasin na muna namin yung gabi. Tapos bukas na lang tayo makikibalita pagbalik natin sa Malolos or kung saan madat na merong internet para maka-update kami kung ano yung sitwasyon natin. Pero kailangan naming magpalipas ng gabi dito and then uwi na tayo bukas ng tanghali sa Malolos. So, ayan, maliligo lang kami dito and then akit na kami dun sa bundok sa Kwentong Gubat. So, magkita tayo. Hindi ka natatakot? Hindi. Ako din. Labo. Ang itim mo eh. Ha? Ang itim mo. Meron akong bro. Kumbaga parang sa militar. Yung kulay ko nagbi-blend sa kulay ng kagubatan. Pang camouflage. Oh bro, hindi ako basta-basta makikita. Ikaw, maputi ka. Wala ka. Wala, umiitim ng araw kasasama sa'yo. Kasama mo sa requirement. Pumatot ka. Dapat ready ka at willing kang mangitim. Venture pa more bro. Grupo na maiitim. Mabuhay. Mabuhay. Tunog yan bro. Ha? Ang tunog yan? Insekto. Oo nga, anong insekto? Ba't ba pinaproblema natin yan bro? Tanungin mo siya, ulat siya. Baka asin bro. Tao po. Po. Basta.
Ano? Ilan tent po sila? Maghamok na kami. Lude, good evening. Ba't dito pa kayo mag-aamok? Mag-aamok? Maghamok. Mili na lang. Joke ba yun? Pumapunchline ka na. Kamusta bro? Ayan. Ating mga kaibigan, mga katipunero. Oh, Bago bro? ang boy page na yan ah. Frozen? Alam mo yung bro, yung hinahagis ng ano, yung mga Chinese na nagluluto? Oo. Tatakpan. Tapos gagano'n, tapos bubuksan. Kasi hagis yung takip, di ba? Oo! Di ba? Oo, yung ano, yung... Laging hinahagis yung takip. Wasiwas ko to. Wag wala tayong kakainin. Bro, sobrang frozen nung ano na. Actually, dinner dapat ito nila Sir Neil tsaka ni Juan. Oo. Pero dahil iniwan nyo kami, Amin na yan. amin na to. Kala namin makakasama namin kayo dito eh. Talaga kayo? Oh, pero atin ang buong kwentang gubat. Ha? Aga pa. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met. No doubt in my mind where you belong. Good morning mga first timers. 8:30 na ng umaga. Andito pa rin kami sa kampo ni Juan. Yan, maayos naman yung tulog namin. Kakaiba ngayong gabi kasi kaninang kagabi kasi sobrang lamig. Wala akong kumot na dala. Kasi namaluktot ako dun sa hammock. Ayun, shoutout muna sa Sierra Madre Hammocks. Ayan. At saka sa Trophy Sandals na yung gamit-gamit ko kagabi na hammock binigay nila sa akin yun para may magamit ako sa mga ganito mga activity ko sa vlog. So today mag-iisip kami ng anong pa namin gagawin bago tayo umuwi. Siguro maghanap muna kami ng bro, gusto mong mag-Talbak coffee ulit? Oh, Daan tayo ulit kala Motherhood. Sige, makapagkape doon tapos doon na tayo magtanong kung saan tayo pupunta. pwedeng pumunta yan. Bago tayo mag-uwi. Iwalay ng landas. Alas 9 ng umaga. Tirik ang araw, mainit pero yung hangin malamig. Sarap sa pakiramdam. Pupunta ulit tayo ng Talbak. Magka-coffee muna ulit tayo dun. Promise, ang sarap ng tulog ko mga first timers. Parang 6 hours lang kita ko natulog, pero alam niyo yung tulog na kahit maikli yung tulog mo, parang ang haba-haba, parang ang lalim ng tulog. Tapos merong tulog na ang haba ng tinulog mo, pero parang pagising mo, puyat pa rin. Alam niyo yung ganon? Dito iba, ang sarap, ang lamig talaga kagabi. Anyways mga first timers, pupunta lang ulit tayo ng Talbak, parang Talbak, kasi magka-coffee na kami dalawa ulit ni Justin. Hinahanap ko siguro babalik na sa pagkakapit akong lalaking to
alam kung anong purpose niya, baka gusto niya magkamay. Baka gusto lang niyang bisitahin ulit yung mami niya. Dilubugan Cave. Nakapagkape na tayo. Breakfast ang wala, pero mukhang kaya pa naman. Lucky bro. Traktora yan eh. Ano tawag dito? Liglig. Hindi, batuyo. May reverse 1, may reverse 2, hanggat 6 ta. Ginagamit ito sa farm lang din bro eh. Pang bungkal ng lupa to. Isang napakalaking military truck na ang tawag daw dito ay sa dam. Parang ano to eh, ito yung ganito yung gamit dati, di ba, nung panahon ng gera. Actually, dyan nagsimula yung history ng mga jeep, di ba? Na yung mga naiwan na jeep ng mga US nung panahon ng gera. Na yung brand na jeep, naiwan ng mga Amerikano. Ikaw alam mo, yung military truck. Ngayon, ginawang passenger vehicle ng mga Pinoy. Tapos doon nag-umpisa yung mga jeep. History. Mga military, ano yun, na mga naiwan. So siguro, isa sa mga ganito, kaya ito tinawag na sa dam nila. Yung parang halintulad dun sa mga military truck na ginamit noong panahon ng gera. Tinawag na sa dam to, pero may tinatawag na 6x6 na truck. Yun bro. Yan! Ito bro, ito yung na tinatawag, military truck din to. Na, syempre, makikita nyo yun sa mga... Ako kasi lumaki ako sa amin, sa Aklan, na sa barangay namin, may infantry battalion bro. So, reading ko rin 6x. Tapos, pag dumadaan yan, medyo natatakot pa nga kami kasi syempre, lakas ang tunog niyan bro. Tapos yung karga niyan, magkakaroon yung mga milkar, armado. Para may operasyon. Oo, para may operasyon. Pero, alam mo yung naghahalong takot, pero kalahati. Gusto mo sila makita. Gusto mo sila makita, pero kalahati ng pakiramdam na takot, safe ka rin kasi alam mo may magbabantay sa'yo. Doon ka sa Aklan lumaki. Oo bro. Saan ka lumiit? Actually, hindi ako lumilit eh. Palaki ng palaki. Ahas? Ahas bro. Saan? Hindi naman siya delikadong ahas, hindi tulad ng ulupong. Ano po ba ang mas nakakatakot? Yung ahas na ayot o yung nangaahas? Pues, pag yung mga taong nangaahas, anong bro? Ayan ang delikado. Makakapatay ka pa, ano? Gapang. Bro, sanay ka ba sa gapangan? Ako rin bro eh. Butas-butas ang jersey. Huwag titingin sa baba. Lalim.